Nanghingi po ako ng pabor sa kanya, sinisingil ko po siya at least kahit 50K a month ang bayaran niya sa akin. Gagamitin ko po sana pang therapy po, pang psychologist po kasi hindi niya nga po ako pinagtatanggol sa comment section. Gumagatong pa po siya sa mga nagtothrow ng hate sa akin. Hindi po kinakaya ng utak ko. Hello sa inyo mga ka-stories. Welcome back sa isa naman video reactions na. This is channel Mike Stories. O pala si Mike, no? Ngayon mag-react tayo sa isang video ni MJ, no? Na ito'y isang interview ni yung yung ex ni Ato na si Wada. Nagsalita na tungkol sa 5 million issue kuno, okay? Mga stories, no, disclaimer lang po, no, commentary ito, okay? Base sa papakinggan natin, no. So mga stories, papakinggan na lang natin. So audio only lang to, okay? At nasa mga claim pa lang ito, no. Wag dogs at wag tayong magbanta kahit sinong paman to, okay? Mga stories, no, kung napapansin nyo, no, meron akong nakahanda dito sa ko at mag-react at yun. So ito yun yung niya, no, ito yun. So papakita ko sa inyo, no, ito yun, ito yung video na to. So papanoorin na natin, pero unfortunately hindi ko muna napapakita sa inyo. Maririnig nyo lang ito ng in audio, okay, para sa para sa ikinabubuti ng lahat. Okay? So, ngayon, magre-react tayo ng frame by frame, no? So, yun. Para magiging tayo. So, sa natin. Okay, sick. Okay, so, medyo napanood ko na yung kalahati, pero gusto ko lang sabi tayo dito. Okay? Di ko pa natatapos yung medyo nasa kalahati pa lang ako, pero ang ganda ng intense talaga yung usapan nila. Ito yung interview ni MG and si Wada, okay? Ito na. Other ways na mabayaran ka niya. Di papadala ko na lang po ng love letter. Okay. Alam ko na yung love letter niya. Mamaya yan. Kaya po ako nagkaroon ng sipag. Ginawa ko pong gasolina tong words na sinabi niya sa akin. Sex lang daw po ang pakinabang ko po sa kanya. Gaano kalaki ang inutang ni Ato sa'yo? Na to the point na ganyan kang nag-post ka, galit na galit ka? Actually po mahigit pa po sa 5M pero Magkano? 5 million? 5 million po. 5 million? Masasaktan din yun yung babae tuwing ako. Wala Ikukumpara mo akong kaming ganyan. dalawa. Ayoko sa... Wala akong makakuha ng ganyan, pero mamaya. Ayoko makumpara sa kapwa ko babae para lang sa walang kwenta na lalaki. Sa totoo lang. The views and opinions expressed by the guests in this program are solely their own and do not necessarily reflect and represent the views and opinions or positions of the host, the program, or this channel. The host and production team do not assume any responsibility or liability for any statement made by the guest during the show. Viewers are encouraged to exercise critical judgment and discretion when interpreting the views expressed. So, same din dito sa mga stories, no? Sa disclaimer, okay? So what's up sa mga kahombre ko dyan? Makagagawas up man na naman nga pala to. At ito mga kahombre ko, tonight bibigyan ko talaga kayo ng sobrang sustansya at for sure marami din tayong matututunan sa issue na ito mga kahombre ko. Kasama ho natin tonight si Wada at siya po mga kahombre ko ay yung ex-girlfriend ni Ato. Nag-message sa atin si Wada. Siyempre, nabasa ko yon. And immediately, talagang ginusto ko na pagbigyan si Wada na makapagsiwalat ng katotohanan niya sa platform ko at sa harap nyo mga kahobre ko because it's very important kasi kawawa din naman dahil parang nasabi niya sa akin off cam na baka maipit siya sa mga ganap na ito sa buhay niya at ni Ato mga kahombre ko, no? Anyway, so yun nga pinakalala, no. So okay yung platform, no, pero dito dapat
laging may paalala, no? Isang parinig pa lang ito, no? Kung may bigat at paratang, fair process pa rin, no? Welcome sa mundo namin, ang mga kahombre ko, no? Una akong katanungan sa'yo, papaano kayo nagkakilala ni Ato? Nakatira po kami sa isang bayan. Meron kaming common friends and naging model niya po ako sa clothing niya before. So, model siya ng clothes. So, parang ano lang eh. Parang siya yung parang representative. For example, let's say sa mga celebrities, like ganyan. May pinapakita, parang fashion lang yung may papakita ano yung suot, ganito, ganyan. So, yun yung ano. Dito may Hindi niya ako din binayaran doon nung minodel ko yon. And ayun po, nung nagkaroon kami ng photoshoot, parang nagkagustuhan po kami. Okay. Okay, so talagang common friends yung naging sa model ng clothing. Claim ni Wada, hindi siya binayaran. Well, masters, dito pa lang yan may pattern na to. May serbisyo, walang bayad. Kung totoo pa yun to, no, red flag na ito. Business is business for talagang business na yan, period. Mapabajowa man yan or jowa, asawa or kahit yung kahit mga kaibigan o kapatid, di ba? Taon na kayong mag-live-in partner? 4 years. Okay. Now, Wada, wala naman kayong pinagkakaabalahan together kahit wala na break na. Okay, so Di ba? Kasi wala naman kayong anak, tama? Diba? You can confirm. Wala po. Okay, so kumbaga, naghiwalay kayo as girlfriend and boyfriend, tama? So, yun yung... Okay, so yun nga, 4 years living partner, walang anak. Ito mas madaling mas madaling umalis sa papel kung walang anak, no. Which is good yun, tama lang yan. Kung ever magkataon, malaking problema yan, no. Pero ito, emotional at financial, no. Emotional at financial ties, no, ng kumakapit. Diyan nagiging delikado dito. Gusto mong ipaabot sa mundo ng social media? Yes. Na Wala na. Wala na. Now, mga kahombre ko, gusto rin natin itanong na kailan pa kayo nagkahiwalay? Last year po ng Pasko. So, December 25, Last year? 2025. Yun, saktong Pasko kayo naghiwalay talaga. And before po noon, ang hiwalay po talaga namin is May. Nagkabalikan po kami, pinatawad ko po siya, sabi ko, okay, sige, sabi mo, magbabago ka. Nagkaayos po kami. Nakahawak na naman po siya ng pera, parang malademonyo na naman yung ugali niya kasi may pera na naman siya. Iba talaga Nung pag nag-December nagagawa ng na, pera. saktong nag 4 years anniversary kami, malademonyo na naman yung ugali niya sa akin. Sabi ko, ayoko na talaga. Last na, ayoko na. Hanggang sa ngayon, wala na po, ayoko na. Okay, good. Ngayon, Wada, ano naman yung motibo ba't ka pumunta dito? Ang dami ko pong reason eh. Unang-una sa lahat, para sa akin, syempre, hindi naman ako magpapaka-hipokrito dito. Kasi nakiusap ako sa kanya na tuwing mababanggit yung pangalan ko sa comments. Taga lang. Ayaw naman hindi ko mababa. Yun. Yung stand ko kasi, ayaw eh. Teka, ulitin natin kasi ko. So, ulitin natin, okay? Dito tayo. Kasi kawawa din naman dahil parang nasabi niya sa akin off-cam na baka maipit siya sa mga ganap na ito sa buhay niya at ni Ato, mga kahombre ko. Wada, welcome sa mundo namin, ang mga kahombre ko, no? Una akong katanungan sa'yo, papaano kayo nagkakilala ni Ato? Nakatira po kami sa isang bayan. Meron kaming common friends and naging model niya po ako sa clothing niya before, which hindi niya ako din binayaran doon nung minodel ko yon. And ayun po, nung nagkaroon kami ng photoshoot, parang nagkagustuhan po kami. Okay. Ilang taon na kayong mag-live-in partner? 4 years. Okay. Now, Wada, wala naman kayong pinagkakaabalahan together kahit wala na break na kayo, di ba? Kasi wala naman kayong anak, tama? Di ba? You can confirm. Wala po. Okay, so kumbaga, naghiwalay kayo as girlfriend and boyfriend, tama? So, yun yung gusto mong ipaabot sa mundo ng social media. Yes. Na... Wala na po. Okay. Now, mga kahombre ko, gusto rin natin itanong na kailan pa kayo nagkahiwalay?
Last year po ng Pasko. So, December 25, 2025. Grabe yun. Saktong Pasko kayo naghiwalay talaga. And before po noon, ang hiwalay po talaga namin is May. Nagkabalikan po kami, pinatawad ko po siya, sabi ko, okay, sige, sabi mo, magbabago ka. Nagkaayos po kami. Nakahawak na naman po siya ng pera. Parang malademonyo na naman yung ugali niya kasi may pera na naman siya. Nung nag-December na, saktong nag 4 years anniversary kami, malademonyo na naman yung ugali niya sa akin. Sabi ko, ayoko na talaga. Last na, ayoko na. Hanggang sa ngayon, wala na po, ayoko na. Okay, good. Ngayon, Okay, yun nga ang time na no, na ginawalay siya, nagbalikan, final breakup. Raw, no? Itong Pasko, December 20, talagang tamang Pasko yun, no? So, sa kabila ng banda, no, talagang kami dito, mga stories, no, sa part ko, no, family talaga, pamilya talaga, yung mga kapatid, yung time na yun, yung December 25, no, ako, no, nandun daw sa, yung time na yun, na talagang happy family, nagbubukas sa mga regalo, yung along may pamangkin ko, okay, so, dito naman sa kanila, no, talagang hiwalay, no, talagang classic on-off cycle, no? Kadalasan dito nag-uumpisa yung akala ko na magbabago loop at loop na yan pera ang loop na yan talaga pera at self-respect ang nauubos dito, okay? Wada, ano naman yung motibo ba't ka pumunta dito? Ang dami ko pong reason eh. Unang-una sa lahat, para sa akin, syempre, hindi naman ako magpapaka-hipokrito dito. Kasi nakiusap ako sa kanya na tuwing mababanggit yung pangalan ko sa comment section, may sasabihin sa akin na masama or what, basta masabi X or Wada, makikiusap akong makidelete. Kasi may bago na po siya eh. Alam niyo naman po yan. Siguro napapanood niyo po, may bago na po siya. Netong last July po, nanghingi po ako ng pabor sa kanya. Sinisingil ko po siya at least kahit 50K a month ang bayaran niya sa akin. Gagamitin ko po sana pang therapy po, pang psychologist po. Kasi hindi niya nga po ako pinagtatanggol sa comment section. Gumagatong pa po siya sa mga nagtothrow ng hate sa akin. Hindi po kinakaya ng utak ko. Tuwing mababasa ko yun, umaabot po sila sa PM sa akin eh. Okay lang po sa comment section. Okay, talagang nakiusap siya, no, na i-delete yung imo mo, i-delete yung name niya sa comments, naniningil, no, kahit 50K a month, no, para sa therapy sa psychiatrist, no, na claim na hindi siya pinagtatanggol, ginagatungan pa, no. Well, mga stories, no, kapag may audience ka, kung may audience ka, may responsibility ka, no. Hindi mo kayang kontrolin lahat ng tao dyan, especially sa mga netizens, o especially sa mga fans niya, okay? Pero kaya mong discourage yung hinayaan o ginatungan kung kung totoo yan, basura yun, okay? Kasi pwedeng hindi ko basahin eh. Pwede kong hindi napansinin. Pero umaabot po sa may nagbe-message na sa akin. Sobrang dami po, puro lalaki. Nahaharas na po ako. Hindi po ako nanginginig po. Ganun po yung na-experience ko. Pag nabasa ko, maghapon ko siya iisipin, nanginginig ako. Hindi po ako nagpa-function eh. Ako po breadwinner po ako. Hindi po ako pwedeng huminto sa pagtatrabaho para lang damdamin yung mga nangyayari sa akin, yung ginagawa. Okay, itong claim niya, no, yung umabot siya sa PM, nanginginig, hindi maka-function, no, breadwinner siya, naiintindihan ko yun. Well, mga stories, no, dito ako diretso, no. Mga stories, no, huwag kayong gagawa ng PM harassment, no, kahit anong side ka dito. Okay, mapa si Wada o si Ato o yung bago niya, no. Huwag kayong gagawa ng PM harassment, no, kahit anong side ka, no. Kung talaga yon, walang karapatang walang karapatang manakot ng tao online. Okay? O else, pwede niyang gamitin yan sa legal ang proseso. Okay? Sa akin ng mga tao. Kaya gusto ko po sana maklear to ngayon. And ayun, gusto ko gamitin yung pera. Kaya ko siya sinisingil. Gamitin ko yung pera para maging okay ako. Kasi siya, ayaw niya ko protektahan. Protektahan ko na lang yung sarili ko. Okay, naintindihan ko lahat yan. Pero bakit ang sabi ng ibang netizens, ngayon ka lang lumabas nung
may bago na si Ato? Hindi ko naman po sinasadyang matapat na may bago na siya. Pero kasi simula nung nag-reveal siya ng may bago siya, doon na po nag-start yun eh. Nung una, wala naman po siyang pinopost na babae pa. Okay pa po eh, puro ano lang, magbalikan na kayo, ganyan. Okay lang eh. Pero nung meron ng involved na isa pang babae, doon na po sobrang dami, pinagkukumpara kami. Na, which is hindi naman ayoko po sa... Kumbaga, kaya pala... Okay, so nga naman, bakit ngayon lang? So according ni Wada, no, nung naging may bagong babae na involved, no, doon lumala yung comparison, no. Well, mga stories, totoo naman eh. Pag may bago, no, pag may bago diyan, umaangas yung internet, no, na mahilig mag-compare. Even kahit nga sa mga celebrities even mga influencers, mahilig mag-compare yan, okay? Pero tandaan natin, no, yung bago na yun, wala ring kasalanan kung siya yung pinagmumula ng harassment, okay? Maraming nangyayari yan kahit sa mga sa mga celebrities even sa mga influencers, yung mga top influencers yan. Nangyayari yan sa internet. Pati na rin sa mga, alimbawa, na may bagong lap team, may magkukumpara talaga. Okay? Nangyayari yan. Okay? Pala sinabi mo initially na sinabihan mo siya na pag may Wada, may please, o kaya pwede ba nasabihan mo yung mga fans mo na wag na akong idamay, pero wala siyang sinabing ganyan, ever, tama? So, kaya siguro nagpatuloy yung hatred sa'yo kasi hindi niya yan nasabi in the first place. Then ngayon, unfortunately, nabash ka, kaya kailangan mo nang lumabas kasi hindi mo na makaya yung sitwasyon, tama? Opo, tsaka po kasi nakiusap na po ako sa kanya na ayun nga, wag i-delete niya, tulungan niya ako kasi in my part, yun po kasing ginawa ko eh. Tuwing mako-comment po yung pangalan niya, delete. Sa live, naka-restrict yung pangalan niya. Gusto ko ganun din po siya sa akin para smooth sila eh. Kung may bago na siya, para smooth na sila, hindi na ako kasali. Masasaktan din yun yung babae tuwing ako, ikukumpara nyo kaming dalawa. Ayoko makumpara sa kapwa ko babae. Para lang sa walang kwenta na lalaki, sa totoo lang. Okay, sige. Sige, now, Okay, ito sige. so, again, ano yung pinaka-main reason bakit ka pumunta dito? Number 1, para ipagtanggol yung sarili ko. Number 2, gusto ko pong malaman nyo na I am no longer affiliated sa tao na ito, which is si Ato. Kasi po, ang dami po kasing atraso niyan. Huwag naman po sana akong madamay. Yun po sana, yun yung pinakamatinding ko doon. Ayoko pong madamay sa mga ibang tao na may atraso po siya. Bakit? Ano ba yung atraso na sinasabi mo? Kasi nakikita lang namin si Ato as viewers na parang normal lang siya na commentator. Para siyang normal na commentary content. Ano ba yung problema na sinasabi mo? Medyo unclear. Okay, bago lahat, no, ito yung main reason yung kanina, no. Hindi ko na, tinuloy ko lang Ang main reason yan yung pinagtatanggol sarili at clear na hindi na siya affiliated, no. Ayaw madamay na atraso, okay. Mga stories yung makatwiran talaga yun, yung ganyan. Kung may money issues dyan, no, pagdating sa mga money issues na sumisikip, unang tatamaan talaga dyan yung mga yung malalapit dati na self-protection to, okay? Sa amin. Kasi po, bukod sa syempre, ganyan yung bunganga niya sa internet. Unang-una, hindi ako magkakajowa ng nagka-club. Pero kung sakali lang na meron akong jowa na gusto niyang mag-club, kunyari lang, halimbawa, halimbawa lang, pumutok sa buho, nag-exist ka, may jowa ka na nagka-club, kasama niya yung mga girls. Para sa akin, anticipate niya kung ano yung mga consequences ng pagiging babaeng mahilig sa club. Balik, for example, ako, bilang isang lalaking rumaratatat para sa resources, para mabigay yung pangarap na buhay na magiging reyna ng kingdom. May preferred akong reyna. Pag hindi ko preferred na reyna, yung nagka-club, pag ang tingin ko sa babaeng nagka-club, dito ka lang sa akin, pero bebeng-bang lang kita, hindi kita pakakasala, pero jowa kita. Wala ka na magagawa. Zero chances na siya sa marriage. Bakit ganun nga? Napaka-misogynist mo naman, pre. Hater ka naman It is what it is! Well, usapan sa pananaw, no, sa babae /clubbing/marriage, no. May lintanan yung bebembanging lang, no, type na mindset, no. Well, stories, diretso tayo, no. Macho posturing yan, hindi principle, hindi siya principle. Pag
kapag ganyan na magsalita o yung mga ganyan mindset ang lalaki, no, huwag kang magulat kung ganyan din sa bahay. Di ba? Hindi, huwag kayong magulat kung, huwag kayong magtaka kung ganyan din sa bahay, no. Magkapareho niyan offline, online at offline yan kadalasan. Okay? Bukod po doon, hindi lang po kasi ako yung pinagkakautangan niya. Meron pa pong mga ibang tao. So, marami po akong natatanggap na balita message na baka madamay po ako. So, gusto ko lang po i-clear, hindi na po kami magkasama, matagal na po. Okay, ang question ko sa iyo ngayon, no? Gaano kalaki ang inutang ni Ato sa iyo? Na to the point na ganyan kang nag-post ka, galit na ka? Actually po, mahigit pa po sa 5M, pero Magkano? 5 minutes? po. Oh. Okay, so, ano yan 5 million yung 5 million. 5 million is not small, mga stories. This is not small. Kung yan, hindi ako papayag na usap lang ito. Kailangan dokumentado ito. Lalo na pag usapin ganyang kalaki. Kasi, ano yan ibang ano na yan diba? Pwedeng malagay nasa batas yan di ba? Yung ganyang Hindi pwede yung 5 million, lalatag mo na agad Di ganun Ito kailangan talaga dokumentado, transfers, receipt, chat demands, listahan lahat na. Okay? Kasi otherwise malagay sa alam mo na, kailangan talaga ng ng katibayan yan, dokumentado lahat, everything. 5 million, big deal yan, man. Kung tutuusin, 5 million. Kung totoo yung sinasabi niya, yung totoo, if ever totoo yun. Teka, paano nangyari yun? Isang bagsakan ba yun? Hindi naman po. Paano? Yung first 2 million po na yon, ipon ko po yon nung starting pa lang po ako sa pag-TikTok affiliate. Okay. Bakit po nasa kanya yung pera? Yun po yung tanong. Bakit nasa kanya nga yung pera? Bakit mo binigyan? That time, hindi ko naman po itatanggi. Laki po ako sa hirap. Wala po akong sariling bangko and knowing na boyfriend ko siya, tapos may sarili siyang pera, content creator siya Sino bang vlogger dito na walang pera? Okay. Sabi ko, itabi na lang sa'yo muna, ipunin ko sa'yo, lilista ko. Nagkaroon kami ng ganun na agreement hanggang sa nagkaroon siya ng issue 2023. I believe talaga, alam ko yan kay Paulul. After po nun, yung ipon ko nun nasa 1.8 million na po. Sabi ko, akin na. Kasi gusto ko pong ilipat sa mas malaking upahan po yung family ko. Breadwinner po ako. Gusto ko pong ilipat sana sila, kahit ilipat lang muna kung hindi mo na makabili ng bahay lupa. Nung una nagagalit siya, hindi pa siya umaamin. Masyado daw ako nagmamadali. Sabi ko kahit o kaya sasakyan, bibili ko na. Okay, so bago tayo, ito details, yung ipon sa TikTok affiliate, pinatabi mo muna siya tapos umabot raw sa 1.8 million bago nagalaw. Well, masters, ito yung matinding aral dito, Wag mong ipapahandle sa iba yung ipon mo. Okay? Mo pa yan. Enjoy mo pa yan, kaibigan mo pa yan, o even kapatid mo pa yan, kasi ipon mo yan. Okay? Kasi kapag nawala yan, na ganyan, inaninsan, ikaw pa ang maghahanap ng hustisya. Hindi sila, hindi sa kanila, ikaw. Okay? Ikaw ang maghahanap ng hustisya dito. Ayan. Para lang ma-feel mo, Opo, na may pera ako. Kaso wala po talaga, nagagalit siya. Hanggang sa one time, na siya, hindi niya na siguro kinaya. After namin magsimba talaga, sinabi niya sa akin na nagalawan niya na yung pera. Wala na po talaga kahit piso. 1.8 million. Opo, pinakita niya po sa akin laman ng bangko niya, 20 mil na lang po pera niya. Bakit gano'n? Saan niya ginastos yun? Lifestyle po talaga. Kasi hindi ang bisyo. Kahit anong name it na bisyo, wala po talaga. Kahit sugal, kahit napopromote ang sugal yan, hindi po siya nagsusugal sa totoong buhay. So, life... Okay lang yung walang sugal, Okay lang yun. At least, pero yung ganyan, mga stories, Yung, po talaga, luho, mga outing-outing. Kasama mga tropa or ikaw? Opo, sila lang po. Yun, di ba? Sige, nandito kayo yung hindi siya bisyo sa gasol, ganun, Okay yun. As long as okay yun. Pero yung ganito, yung mga about sa nagalaw yung 1.8 million, na reason niya is lifestyle, luho, outing, etc.
Ito, if ever totoo man to, no, Masters, kung if ever itong totoo ito yung pinakabasurang uri ng paggamit ng pera. Okay? Perang hindi sa'yo. Okay? Tinapos sa luho, walang respeto sa pinagpaguran. Ngayon, di ba? Oh my God. So nasunog yung 1.8 mo. Ilang taon mo yung pinagtrabahuhan? Buong 2023 po. So 1 year. Opo. Sinunog lang ng gano'n. Opo. After nun, so 1.8 na tayo. Sabi mo 5 million. So ano yung next? After po nun, syempre, mahal ko siya. Pinatawad ko po siya. Sabi ko, okay lang, basta next year, hindi na mauulit yan. Ibalik mo na lang. Tutulungan kita. Syempre, mahal ko. Hindi ko naman itatanggay. Mahal na mahal ko talaga. After nun, since, yun nga, nagkaroon siya ng issue, yung page niya, nawalan siya ng sahod, as in zero talaga, as in wala siyang pera. Ako po yung nag-shoulder ng mga bills, lahat name it, sasakyan, motor, ultimo credit card niya or allowance para makipagkita sa i-collab niya. Pera ko po. Sinuport ko siya kasi I believe makakabangon pa siya, tapos matutulungan niya ako, tapos magiging okay kami. Magiging okay yung ending, pero hanggang sa tumagal ng tumagal, hindi ko na rin po natitiis. Actually, wala naman sa akin siguro yung pera. Para sa akin ha, okay lang sa akin yun na nawala sa akin yun eh. Yung isa pa sa pinakamabigat na So, ano ito, ito yung claim ni Wada, no? Mamaya yun. Yung claim ni Wada, no, sumalo na ng mga bills, sasakyan, motor, credit card, allowance para sa mga either collabs, no? Alam naman sino yun. Ayoko na magbanggit, ayoko. Well, mga stories na dito papasok yung savior complex, no? Kapag may taong bumagsak, no, di mo responsibility ibuhat lahat eh. Lalo na kung habang binubuhat mo, inaapakan ka. Diba? Gets niyo? So, ulit na, rewind natin ng konti. Hindi ko na rin po natitiis. Actually, wala naman sa akin siguro yung pera. Para sa akin ha, okay lang sa akin yun na nawala sa akin yun eh. Yung isa pa sa pinakamabigat na inaano ko, yung pagtrato po sa akin, parang hindi, kahit tao man lang. Hindi eh. Kung ano po yung napapanood nyo sa internet na, oh, ganito nyo itrato yung babae, dapat ganito ang babae, ina-apply niya po sa akin yun sa totoong buhay. So kung gaano kagrabe yung mga sinabi niya, ginagawa po niya sa akin yun. Wow. Tulad ng, bigyan mo kami ng example. Tulad Okay, mamaya yung example na, okay? So, according ni Miss Wada, no, hindi lang pera, no, pagtatrabaho raw sa kanya, no, hindi kahit tao, no. No, mga stories, no, pera nawawala, pero yung pagkatao ng nawasak, eh. Mas mahirap ayusin yun, okay? Mas mahirap ayusin, kaya sa mga relationship, respect and non-negotiable, okay? So, ano yung example yun? ng ano po, eto po, wala pa po akong pera nung time na to. Siya po ang may pera. Kaya po ako nagkaroon ng sipag. Ginawa ko pong gasolina tong words na sinabi niya sa akin. Sex lang daw po ang pakinabang ko po sa kanya. Ginawa ko Sinabi po sa... niya yan sa Opo. personally? Opo. Wow. Mata sa mata. Anong sinagot mo na? Sorry. Hindi na po ako naka-imek. Tapos syempre sa na-feel mo? isip-isip. Na-feel mo? Na-hurt po ako sobra. Hindi pa ba yun yung turning point na dapat talikuran mo na siya nung oras na yun? Kasi kupal pala siya mag-isa. Hindi ko po alam pero mahal ko po talaga. So okay na yun. So, Okay, so ito yan, yung sinabi niya, sex lang daw pakinabang, alleged, okay, alleged yun. Well, mga stories, no, kung sinabi talaga niya yan, mga stories, isang linya lang yan ang dapat break, isang lang yan ang dapat, dapat i-break up na agad yan eh. Walang ayusin natin, paliwanag, ganito, walang babawi, tapos na yun. Pag ganyan ng yung mindset ng isang tao, talagang umalis na ka na lang dyan, di ba? lagpas mo yun. Opo. Okay. Simula po nang sabi ko, kailangan may pera din ako, kailangan kong patunayan yung sarili ko. Which is, para siguro kong na-addict dun sa part na hanap ko yung validation niya kasi nga sinabi niya sa akin na wala akong silbi sa kanya kung hindi sex. Doon ginamit ko siyang gasolina para okay lang, may pera din ako. Doon ko na-discover yung TikTok affiliate. Tas tuloy-tuloy na hanggang sa ako na yung may pera, wala na siyang sahod, ako na sa lahat. Nabaliktad. Opo. Ako'y parating. Okay, so mga stories, no, ito ginamit niya raw yung gasolina, nagsipag, TikTok affiliate, siya yung na may pera, no.
Well, it is good na naging motivation na ito, okay? Pero maliro na hinahabol niya yung validation ng taong mali, no? Dapat hindi mo na kailangan pumasa sa standards at nang babastos sa'yo, okay? So ano tayo, no? Skip mo na kasi may ads. Okay. Now we're on 1.8 million. Can you tell us kung ano pa yung nakuha niya sa'yo na bakit umabot sa 5 million pesos? Yun nga po sa mga bills na sinasabi niyang babayaran ko yan, lista mo na lang. Credit Yung mga card. lives, opo, lahat yun, name it. Tapos pati pag may kailangan siyang pera, kunwari magpapasensya ng 100k, di ko na rin po tinatanong kasi kung para saan eh. Magsasabi na lang siya, kailangan ko ng 100k, kailangan ko ng 50k, send mo sa akin ngayon. Hindi na po ako nagtatanong, send ko na lang. Kumbaga sa mga needs niya. Opo, kasi tiwala naman po ako sa kanya talaga nun. Grabe. Hindi ko naman po itatanggi. Grabe yun. Kung nakikinig ka man dito, Ato, alam mo, nakakausap mo din ako noong may nangyaring alitan sa atin, tas end of the day, natauhan naman siya noon. Nandun ka pa nga nun. Okay, so ito yung yung lista mo lang bigla ang kailangan ko yung 150 SM ito yung ito yung financial control, no, kapag send now tapos wala kang tanong, no, yung kalalabasan diyan parang nagiging ATM ka, no, parang human ATM ka na, hindi ka na parang touring ka ng partner, ginagawa kang ATM. Yan yung mindset ng mga tao, ganyan eh. Nakikita kita sa video, di ba? Sana naman magbayad ka sa tao kasi Okay. mukhang Di, mahihirapan. di naman sa iyo yun eh. Kay Wada yun eh. Ano ka ba? Nagawa mo siya. Ano pala mukha mo? Dito kawawa naman yung yung ex mo niyan. May mga times na kapag umaalis kami, mahilig kami, alam na, papanood niyo yan, mahilig kami kumain sa labas, punta sa ganto, sa ganyan. Siyempre, ako yung magbabayad nun, malamang. Dadali niya po ako sa mga fine dining. Yung That's a fine dining restaurant. lang babayaran. Oo. May one time pa po nun na dinala niya ako sa isang fine dining na restaurant. O more than Alala ko si Onin. Oni. Mami Oni. That's a fine dining restaurant. po, isa lang in-order ko kahit na may pambayad naman kami. Kasi sa isip-isip ko, ako na naman magbabayad nito. Isa lang in-order ko, nagulat ako, may program ako, feeling minion, mga ganun-ganon. Awayin pa ako. Wala kaming mga travel or alis, yung mga kain sa labas, na hindi kami nag-aaway. Lagi niya akong inaaway kasi since mas matanda siya sa akin, nilulook up ko siya nanghingi ako ng kanya, anong opinion mo sa ganito? May mga nasabi akong mali na hindi nag-aal. Okay, ano muna tayo, no? Pause muna tayo. Okay, so, according sa kanya, no, sinabi niya fine dining, fine dining example, yung 10k bill, tapos away pa rin, sinisigawan, bulyawan, no, kapag hindi align ng opinion, no. Well, Master, so, dito makikita mo na hindi yan high value date, no. Display lang yan kung ang bayad mo ay stress at hiya, no, lugi ka kahit libre pa yung steak pa yan. Okay? Ayun siyempre sa mindset niya, nagagalit po siya, tapos nag-aaway na kami, yun na eh. Tuloy-tuloy na yun, bubulyawan niya ako, sisigawan niya ako. Minsan, nasabi niya sa akin, lumayas na nga ako, ganun. Ito po yung pinaka-turning point na nagising na ako sa pagkakatulog ko. Okay. Nung in-email niya sa akin tong, yung message na yan, saying, Okay, so, natin, no? Ito yung open letter. So, sorry kasi pinalmukha ko sa iyo, ang dinikdi ko sa iyo na Wada na silbi sa akin. So, ayun. Sa akin. Na kaya ko mag-isa, hindi ko kaya. Medyo, nga ba yan? Medyo, panoorin mo na lang, maabutin tayo ng siyam-siyam dito. So, panoorin mo na lang yung, yung video ni MG, no? Email? na-insecure siya sa akin, na aware pala siya na hindi niya ako tinatrato ng tama, pero ituloy niya pa rin gawin para hindi ako umalis sa tabi niya, para nasa kanya yung control. Doon ako nagising na, aware ka pala. Lang sana kung hindi mo sinasadya na maitrato ako ng ganun, pero aware ka, ginagawa mo siya in purpose. Doon ako pinaka nagising na,
tama na to. So kumbaga Okay, so, well, ang turning point dito yung email, yung message nyo. So, again, yung nasa description, yung video ni MG, no? Yung claim ni Wada, nasa 17 minutes and 30 seconds, no? Yung 14 seconds, no? Andun yung screenshot, so, ano mo na lang, tingnan mo na lang yung mga, no? Kasi ang daming message dun, no? So, according dito, no, aware niya si na mali trato, pero tinuloy para may control siya, no? Well, mga stories, no, kasi kung may ganitong message at napapatunayan, malaki to. Kasi hindi na nadala lang sa galit, no, intentional na control, no, iba yun, okay? akala ng lahat, no? Akala ko rin ngayon na si Ato ay literal na strong guy. Yun pala, in short, kailangan ka niya. Ayaw niya na umalis ka, makipag-break ka sa kanya. So, lumalabas niya ngayon na parang wag mo kong iwan. At yun yung naiisip niyang gawin para hindi mo siya iwan, yung sakalin ka. Opo, i-control niya po ako. Akala ko ba, galit ka sa mga babae? Ato, kaya ganun kaliit na tingin mo sa mga babae. Kaya ayaw kong magbanggit kahit sino man. Ang gagamitin niya for clout Alam ko yan Yung pala, takot kang mawala sa tabi ng sumuporta at nagpakain sa'yo, nagbigay sa'yo ng magandang buhay, di ba? Oh my God. Sila kasi, dahil ito yung point ni Sir MJ, no. Hindi pala strong kundi takot mawala ng sumusuporta. Well, mga stories, no. Yeah, agree ako doon. May mga lalaking maingay online pero sa totoong buhay umaasa pala sa babae. Sa pala, no? Tapos pag nakakuha ng support, no, doon nagmamayabang, no? Tapos tinatapos yung ganyan. Maka sila nakukuha nila gusto nila kasi nga babae sila. Ano ba? Tama, ibigay mo na yan dyan, babae yan. O paunahin mo yan, babae yan. Uy, paupuin mo. Lalaki ka, wala lang naman tao. Laging babae. So ngayon, sinusubukan nilang makuha ulit, mapasunod yung mundo, bigla sa gusto nila. Tapos parang nagiging war na. Kasi nga, hindi na tama. There were ninonormalize yung mga hindi normal ang potang ilang yan. Popal. Easy lang, kapatid. Easy lang. Oh. Ikaw ba ay gusto mo talagang i-pursue na magbayad siya sa'yo na 5 milyon? Opo, kasi Yes, oo. Absolutely. Pero mo yan, di ba? Pero ni Wada yan. Di ba? Pero ni Wada, hindi naman sa'yo. hindi niya naman po siniseryoso pag may pakiusap po ako sa kanya. So, bayaran niya na lang po ako para matapos na po kami. What if hindi siya magbayad sa'yo? Ano ang iniisip mong other ways na mabayaran ka niya? Eh di, papadala ko na lang po ng love letter. So, Alam ko yan na yan. Alam ko yan ang love letter na yan. Gusto mo ng hint? Nagsisimula sa letter D at saka tatapos sa letter L. Yan, D at saka sa tatapos sa L. So in short, love letter. Alam ko yan. pabante na lang. Opo. Now, I see you well. So, yun nga, yung love letter na yan, no, dito para sa Scar kasi, no, yung tipong wala kang ibibigay, ito yung sentiments na lang, no, pero ang bottom line dito, gusto niya ng bayad, hindi kilig dito, okay? Alam ko na yung letter na, alam ko yan, love letter. Nako. Nakikita niyo siya, mga kahombre ko, mukhang mas okay ka. Nung una kasi kitang nakita, personal comment ko, sa video ni Ato, hindi ka ganito kaayos. Naalala ko nung nagvi-video siya, nagvo-vlog siya, kasama ka, after ni MG sa buhay niya. Diba? Nakain kayo, ganito, ganyan. It means na mukhang mas napabuti pa sa'yo, solo ka. At least maayos na yung pag-iisip Tama naman. mo. Diba? Opo. Kanina, ang sabi mo is, hindi na ako affiliated kay Ato. Yes po. Dahil nakaka-receive ka ng mga threats sa'yo. Opo. Coming from influencers din ba to? Or mga tao lang nakakilala mo? Puro dummy account, tapos pare-parehas po ng sinasabi. Well, not just sa dummy accounts. Trolls. Mostly dyan yung mga trolls na yan, yung mga sila yung mga, alam mo yung mga typical, especially sa mga typical na mga troll farms o troll accounts. Especially, karamihan ginagamit niya sa mga political vloggers.
magtataka dyan. Yung mga ganyan, yung mga yung mga na nagme-message, ganyan, kalbo, wala silang bayag eh. Hindi nga nilang yan eh. Mga sinasabi dyan, puro trolls, puro dummy accounts, tapos yan ang sinasabi. Yan eh, mga bayar na yan eh. Alam ko yan, hindi na ako magtataka. So alam mo na, nanggaling lang yun po. sa iba't ibang mga tao, di ba? Now, do you think na meron din siyang pinagkakaatrasuhan sa mga influencers? Marami po. Okay, can you tell us names kung possible? Baka makatulong ka rin, no, na sa mga influencers na to na hindi nagsasalita yata sa social media, na galit din kay Ato dahil dyan. Ito hindi ko alam kung galit to. Number 1 kay Boss Toyo, kay Para, kay Sir PP Mentoring, and then ang alam ko pa recent ko na nalaman, sorry kung ilalabas ko to sa daw, may utang siya kay Lasa daw, and then kaya wala na po siya sa podcast nila kasi hindi niya po binibigay yung sahod. Sinasarili niya po lahat. So, wag na lang nating anuhin kung mga magkano, bla bla bla, pero for sure, malaking amount ang mga napapag-utangan niya na to. Tama? Are we talking about millions here? Yes po. So, tama rin. Kung ako, tama rin ang ginawa mo. Kailangan mo talaga na mas malaking platform para sabihin na hindi ka na affiliated yata. Kasi sometimes, pag money problem na, nakakatakot. Alam mo naman, unfortunately, yung batas dito, di ba? Nasabi mo nga sa akin kanina, pag pera-pera, medyo mahirap. Lalo na gagastusan mo rin ng pera para lang maakyat sa korte. Opo. Okay, Wada. Okay, mamaya. Ito. So, yung recently, kanina, yung claims niya na iba't pang inuutangan, na atrasuhan, ganyan. May mga pangalan na banggit siya, Hindi ko papagod siya na nagbanggit niya, Well, mga stories, dito ako maigpit dito, Claim pa lang ito. Okay? Claim pa lang yan. Okay? Pero kung marami ang naglalabasan na may similar na kwento nito, hindi na yan isang misunderstanding. This is a possible pattern na yan na dapat siniseryoso yan. Okay? So, nasabi mo na yung about sa utang niya to. May iba ka pa bang problema na gusto mong i-share sa amin kay Ato? Yung pagtrato sa babae, I hope sa bago mo, hindi mo na ulitin yon. Kasi as in, parang katulong. Can you tell us kung kaya mong... Eto po, imagine the scenario, ako po ang provider sa amin dalawa. Nasa isang bahay kami, iaalat ko po yung time kong morning hanggang tanghali ng paggawa ng videos for affiliate. Pagdating ng tanghali sa pagkain, ako pa rin po yun, malamang kasi babae ako daw po dapat ang gumagawa nun. Gawaing bahay, bills, lahat-lahat. Sa akin po, ang gagawin niya na lang, matulog, gumising, humarap sa computer, mag-content. Saka masakit po siyang magsalita talaga, sobra. Bigyan mo naman kami ng examples, ng way of talking niya sa'yo. Ito po, alam to ng mga nakakasama namin na kaibigan niya. Teka, mamaya. So, dadako tayo sa yung sa household setup claim, na siya yung provider, siya pa yung gawain bahay, tapos tapos pambabae yan, Well, stories na 2026 na yan. May pambabae pa rin, Kung ikaw provider at may katulong, anong role niya? Boss? Prinsipe? Walang ganun. Partnership dapat, di ba? Ang tawag po sa akin yan, girl. Girl, hawakan mo nga to, girl. Ginaganon niya po ako sa harap ng mga kapwa niya, content creator. Siguro nagpapakita siya na ito talaga. Opo. Yun pala talaga Opo. siya, Ganun po, sinisinghalan niya po ako kahit sino pong kasama namin. Kunwari nasa sasakyan, ayan, nangyari talaga to. Kasama namin mga kapatid niya, nasa likod din sa sasakyan. Pinapagalitan niya ako, sinisigaw-sigawan niya ako. Ayun po, grabe po yan paggalit. Kung gano'n siya kaingay sa internet, gano'n din siya kaingay sa pag nag-aaway. Kahit sino pong nasa harap, kahit mga kaibigan niya, pinapagalitan niya ako sa harap ng kaibigan niya. And bawal po yung opinion ko. If ever pong nagkaroon ng desisyon, nakasali ako. And naikwento ko po yun sa nanay ko. And then naisorry niya yun kay mama. Pero eto ulit siya, nagde-degrade ng mga babae. Considering, pasensya na kung sasabihin ko to, babae ang bumuhay sa'yo.
na nasa abroad. At ang nagpaaral sa'yo ng college ay babae rin. At ilang taon kang binuhay ng babae rin. Tapos ganyan ka magsalita sa babae. So, well, kanina yung public disrespect claim na girl tawag, no? Well, utos sa harap ng iba, no? Sinisagawa kahit may kasama, no? O may kasama dun. Well, ito yung yung totoong test ng character, no? Paano ka tinatrato sa harap ng iba? Kung doon ka palang binabastos, mas lalo na sa likod ng camera. Diba? Hindi ko kaya, man. Hindi ako ganyan. Okay, yun. Sige, magaling naman ako ng babae, pre. Magaling Uy, grabe ka. babae. Real shit. Dewe, pag maganda, talaga. Meron pa bang ibang words of wisdom na tumatak sa'yo na sinasabi ni Ato against you? Or na masakit sa'yo? Sobrang daw. Magbigay ka ng ilan. Sigurado tumanim sa isip mo yan. May one time po nun, sobrang pagod na ako sa gawaing bahay. Sabi ko, tulungan niya po ako. Sabi niya, gawain ng babae yan, pambabae yan. Paano ko malalaman kung wife material ka? Ay, grabe. Ako na po nagbabayad ng bills nun na. Tapos, eto pa, naalala ko na. Ako po ang nagbabayad ng mga rent. Natural, wala nga siya kami piso. Ako nagbabayad ng rent. Pinapalayas niya po ako. Umuwi daw ako sa mama ko. Pero ako nagbabayad ng rent. Tapos naghiwalay kami last year. Ako po yung umalis sa bahay. Bayad na yung bahay, yung buong contract nun. Bayad na po yung rent nun. Pera ko po. Material line, no? Kapag humihingi ng tulong sa bahay, alleged, no? Well, masters, this is a gaslighting yan, eh. Okay? Ginamit yung wife material parang gawing free labor yung babae. Habang siya walang ambag kundi salita. Ako pa po yung umalis. Sabi ko, last ko na yan sa'yo. Last tulong ko na yan sa'yo. Para hindi ka na maghanap ng titiran mo kasi nga wala ka namang pera, eh. Sige, sa'yo na lang ako naaalis. Gano'n na kayo naghiwalay? 2025 ng February. Yun po yung sana yung unang beses na makikipaghiwalay po ako. Nagmamakaawa na po ako sa kanya na hindi ko naman iindahin ka ako yung pera. Basta itrato mo naman ako ng maayos. Nagmamakaawa ako sa'yo. Itrato mo ako ng maayos. Huwag mo akong bulyawan. Huwag mo akong sigawan. Pakinggan mo yung mga opinion ko. Hindi yung puro ikaw masusunod. Tas pag nagkanda leche-leche. Wala. Sa akin yung buntong ng galit niya. Tapos, yun, nagmamakaawa ako noon nung February. Sabi niya, magbabago siya. Which is, sabi ko, okay, sige. Tatanggapin pa rin kita. Basta magbago ka. Hindi po siya nagbago. Naging mate. Well, hindi na bago yan kahit anong gawin mo. What for sa ibang babae yan, ako. Well, mga stories, ito yung rent story yan. Kahit siya yung magbayad, siya pa yung pinapalayas nung naghiwalay na, no? Siya pa yung umalis kahit sabihin natin bayad na, no? Well, mga stories, kung if ever totoo man yan, no? Sobrang lugi. Sobrang lugi yun. Pera mo na yan, eh. Pera mo na, ikaw pa yung talagang umalis para lang magka-peace, no? Ito yung, parang ang dating sa akin, ito yung, binili ko na yung kalayaan ko moment, parang ganun. May 2025, nag-iipon po ako noon ng pera, pampa-surgery ng mata ng mother ko. And then, humirit na naman siya sa akin ng, sagipin ko daw siya sa bills. Doon na talaga ako, sabi ko, wala nang naiipon, wala na. Ito, yung about sa ipon para sa eye surgery yung nanay niya, no? Tapos umirit pa doon yung pang-bills, okay? Dito kita mo yung priorities, di ba? Dito kita mo yung priorities. Kapag ang tao, no, kaya kang ubusin kahit pamilya mo may need, no? Hindi yan partner yan, eh. Liability yan. Ay, naku. Titira sa akin. Ayoko na. Tapos ganito, basura yung trato sa akin. Wala na ako talagang pang reason para magstay. Ayoko na. Nakipaghiwalay ako sa kanya. Lahat po ng paraan Okay. Ito yung niya, no? Yung love, yung parang letter, sulat kamay. Doing na naman, hindi naman. Medyo, hindi ko maintindihan yung sinusulat niya. Medyo, ako. Basahin na lang. Nasa description, okay? kanya para magkaayos kami. Which, ayun naman, tanga-tanga din ako sa part na yun. Hindi ko naman itatanggi. Nakipagbalikan pa po ako, pero tahimik na po kami. Sabi ko sa kanya, sige, pero kapag tayo na ulit, hindi na kita bibigyan ng kahit piso. Problema mo na yan, lalaki ka, gawan mo ng paraan. Which, napanindigan niya naman. Pero, eto nga, dahil nagkakapera siya, may pambayad na siya ulit sa bills niya, demonyo na naman ang ugali.
ugali. Kasi hindi ko na po kinaya come ng December 25. Ayoko na po talaga. Sabi ko, ayoko na. Tama na. Pero alam mo, ang pakita niya kasi is parang negosyante siya, dami niyang nabebentang t-shirt. Ayan, nakikita ko yan sa sobrang daming t-shirt. Tapos, alam mo yun, paano nangyari na bumagsak siya ng gano'n? Hindi, wala na siya nabebentang kahit na ganun ba yun? Seasonal lang kasi talaga. May time talaga na malakas yung business niya. May time na hindi talaga kasi yung business niya, hindi naman siya kunwari plain t-shirt lang, mabilis mabenta. Yung kanya kasi branding yun May sulat ng niya ng motto niya So, mahirap siya ibenta. Yung bibili nun, yung talagang supporter niya. Paunti yung supporter niya kasi nga ganun yung ugali niya. Para siya ng palala sa internet, wala, bumibili. Grabe. Tapos isa So, as a business context, seasonal shirt sales, paunti yung mga supporters dahil sa ugali online. Well, mga stories, that's natural naman talaga Kapag ang brand mo ay yabang at panlalait, may audience ka matitira. Okay? Pero hindi stable kasi yung toxic content na yan, toxic din ang long-term support. nagtataka lang din ako kay Ato. Bakit sa tingin mo ganyan ang naging mentalidad niya? Kasi alam mo, nawiwirduhan lang ako sa pagiging sobra niyang bilib sa mga lalaki. No? Ako kasi, pasensya na, pero ako, lagi ko itong sinasabi na kung hindi rin lang ako sinalba ng asawa ko, baka it's either patay na ako or nakakulong na ako. Hindi ako successful for sure. Kasi lagi ako nakikinig sa asawa ko. Totoo yun. Lagi sa buhay ko. Now, ano sa tingin mo yung nagdulot nitong matinding hatred ni Ato sa mga babae? Hindi ko rin ma-explain kasi lahat ng babaeng nakapaligid sa taong to, mabuti kami sa kanya. Hindi ko maintindihan. Siguro sa kinokonsume niya. Pero sorry, sinabi mo rin naman to, na-consume mo si Bugoy na Koy-Koy ng in a wrong way. Yun po. Sinabi niya po talaga yun. Ay namin niya naman Opo. na Parang si ito yung na-influensya karamihan dyan. Itong Bugoy na Kulokoy na ito, yung isa naman, hindi na ako magtataka yung mostly sa mga ganyang ina-idolize nila. Kasi yan, si Lakastama, ina-idolize ni Kulokoy na yun. Yung mga bukok na yan. Ay nako. okay, si Bugoy na Koy-Koy sa buhay niya. Opo. Ayun. Kaya ano ko lang din na-adopt yun kay Bugoy na Koy-Koy. Ba't hindi ako ganyan? Abot yan eh. Okay, Wada. Narinig namin ang lahat ng iyong hinanakit. May sinabi siya? Way. Yun po. Sinabi niya po talaga yun. Ay namin niya naman Opo. na naka-OA si Bugoy na Koy-Koy sa buhay niya. Opo. Ayun. Kaya ano ko lang din na-adopt yun kay Bugoy na Koy-Koy. Magkakasabot yan eh. Okay, Wada. Narinig namin ang lahat ng iyong hinanakit. In short, talagang ang ipinunta mo dito is sana magbayad si Ato sa'yo. Hopefully. Or else, talagang kakasuhan mo siya. Tama? So now, eto pa. Anong mensahe mo sa kanyang bagong kinakasama ngayon? Hindi ka na sana damay dito, pero matanda na kayo, no? 25 lang ako, pa-30s na kayo. Matanda na kayo, alam nyo na to eh. Nakikita ko kasi ang dami nagsisend sa akin. Hindi naman ako nag-i-stalk sa'yo or what. Wala akong problema sa'yo. Choice mo yan kung gusto mong i-like yung mga hate comments about me, yung pag-compare sa atin. Pero ako, asahan mo, parati mong makikita sa akin. Lagi kong kino-comment, ayokong pagkukumparahin tayong dalawa para sa basura na kasama mo. Yun lang. Okay. Sa akin, tama yan. Kung nasa new relationship ka, o yung relationship yan, wag kang magpakain ng hate train. Tama yun. Huwag kang magpakain ng mga hate train. Kasi ikaw rin babaliktaran ng internet pag oras mo na. Okay?
darating din kaya sa point na pagsisisihan niya ang lahat ng to at maybe later Malamang. on, siya naman yung kokontak sa'yo. Grabe, totoo nga lahat ng pinagsasabi mo. Hindi ko po alam kasi pwede namang magbago sa, di ba? Lahat naman tayo may chance para magbago. Si Malamang Norman, magbago lang, sa kanya. si Norman lang ang wala. Pero lahat meron. So, do you think hindi niya pagsisisihan to? 50-50. 50-50. So, naniniwala ka pa rin na magbabago si Ato? Siguro, oo. Ayan, very good. So, at least ito, yung ex mo, kahit pa paano, talagang nakikitaan ka pa rin ng positivity. So, yun, mga kahombre ko, nandito na lang tayo. Pwede kang magbigay ng last message mo kay Ato. Pasensya na kung umabot tayo sa ganitong point, pero kasi hindi mo ako sineseryoso. Gagawin kong seryoso ang mga bagay-bagay para sa'yo. Pa-30 ka na, ayusin mo yung buhay mo. Magbayad ka ng utang mo, hindi lang sa akin. Yun lang. So, yun, Okay, so mga stories, ito yung yung support kay Wada, no, encouragement, follow ito no. Well, ito okay yung encouragement, no, pero sana ang endgame dito hindi lang follow. Ang endgame dapat yung clarity, accountability, at kung kailangan, no, legal resolution. So, pa-follow na lang yung kanyang TikTok accounts, no, at mga social media accounts. Okay? Wada para sa suportan. Kailangan niya na ng suporta para diyan. Mga stories, no, ito yung aking takeaway ko dito, no. Unang-una, no, huwag tayong ipahamak. Huwag niyong ipahawak kanino man ang ipon niyo. Okay? Kahit may jowa pa yan, kahit jowa mo pa yan, o yung mga kapatid, o mga pamilya, o yung, let's say, yung mga pamangkin mo, etc. So, even kaibigan mo, okay? Dapat may sarili kang control at paper trail, okay? Pangalawa, no? Kapag binabastos ka sa mga salita at gawa, no? Hindi yan tough love, Abuse yan, Kailangan na umalis ka na lang dyan, okay? Dapat umalis ka na lang dyan. So, pangatlo, no? Kung totoo ang 5 millions claims na yan, no, ang next step dyan ay hindi puro ingay yan. Kailangan natin ng documented dyan. Well documented, yung love letter na yan, at saka yung proseso na yan. No? Kailangan natin ng tatlo ng mga yan. At lastly, number 4, no, sa mga naghaharas online, no, tumigil kayo. Okay? Hindi kayo tumutulong, nagdadagdag lang kayo ng kaso. So, ngayon mga stories, anong take nyo dito? Kung ikaw si Miss Wada, no, idadaan mo ba to sa legal na proseso o yung private settlement lang muna at bakit? At saka sa mga content creators dyan, no, na may fan base, okay? Ako wala pang fan base. Diba? Ka-stories lang yun yung fan base ko. Okay? Sa mga ka-stories dyan, o kaya mga content creators dyan, o influencers dyan na may fan base dyan, hanggang saan ang responsibilidad nila sa ginagawa ng audience nila? So, well, comment down below at pag-uusapan natin yan. Kung gusto mga ganitong opinionated straight na pwede ng commentary videos, don't forget to like, share, subscribe sa ating channel, and click notification bell sa ating baba. Mga stories, no, may Gcash Maya sa pin comment kung gusto yung para sa aking PC upgrade, no, at saka be part of Customers membership, no, may mga prices doon, no. As always mga stories, thank you and have a great never ending stories. Bye.